Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On their entry number 1075. Souls who spread the honor of my mercy, I shield through their entire lives as a tender mother or infant. And at the hour of death, I will not be a judge for them, but the merciful Savior. At that last hour, a soul has nothing with which to defend itself except my mercy. Happy is the soul that during its lifetime immersed itself in the fountain of mercy, because justice will have no hold on it. Ang mga kaluluwang nagpapalaganap ng karangalan ng aking awa ay aking pinangangalagaan sa buong buhay nila bilang isang malambot na ina sa kanyang sanggol. At sa oras ng kamatayan, hindi ako magiging hukom para sa kanila, kundi ang mawaing tagapagligtas. Sa huling oras na iyon, ang isang kaluluwa ay walang maipagtatanggol sa sarili maliban sa aking awa. Maligaya ang kaluluwa na habang nabubuhay ay inilubog ang sarili sa bukal ng awa dahil ang hostisya ay walang lakas dito. Ang sabi ni Jesus kay Faustina, "Tell the world of my mercy." So inuna niya si Faustina, no? Parang palaganap daw kanyang awa. Ngayon naman, ipinasa na niya sa atin. Sabi niya, yung mga kaluluwa na magpapalaganap nito ng aking awa ay pagsasanggalang niya sa kanyang buong buhay, katulad ng isang ina sa kanyang anak. Pangalawa, sa pagsasanggalang, ibig sabihin protection, ano? O naman ang mga kapahamakan na nakaumang sa taong ito, pangalagaan niya. Hindi niya pipigilan yung mga nakaumang na mga peligro, no? Hindi kasi pwedeng walang peligro. Lahat tayo ay dadaan sa mga ganyan. Hindi hahadlangan dahil may mga layunin yan, pero ipagsasanggalang tayo at doon masusukat ang ating tiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, bukod sa proteksyon, sa oras ng kamatayan, sino mang kaluluwa na nagpapalaganap ng awa ay pagsasanggalang din niya. Magiging isa siyang maawaing tagapagligtas sapagkat siya mismo ang e-escort sa kaluluwang ito patungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sabi nga niya, sa oras na yan ay wala namang maaasahan ang kaluluwang magtatanggol sa kanya. Parang kasi nga magkakaroon ng paghuhusga, di ba? Tingnan natin isang korte, may trial na magaganap. Ang trial na yon, sino magsasanggalang sa kaluluwang ito? Wala na itong maaasahan para ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi ang awa ng Diyos, yun ang matitira. Sapagkat kung hindi kaawa ng Diyos ang kaluluwang ito, alam natin ang maaaring sapitin. At kailangan ipagtanggol, pagsanggalang sa trial of the century. Kung isang taon siyang nabuhay at the end of the 100th year, the soul will be facing the final judge. At ito ay ang ating Diyos. O sino magtatanggol sa Kanya? May mga kasalanan siya eh. Wala namang namatay ng walang kasalanan. Lalo nga kung hindi ito na iwasto, hindi tika ang kaluluwa, kailangan niya itong bayaran. Paano niya ito babayaran? Di syempre kailangan may magkakalkula ng kanyang kaparusahan. Kung kasalanan niya, nagnakaw siya ng 1,000 pesos, di niya na-confess, di niya na-iwasto, di niya na-isakulik. Kanya ninakaw. So, kailangan merong
mayroong magtutuos kung ano ang kanyang kaparusahan. Katulad din ng isang tao sa lupa, no? Pag may kasalanan niya, nakapatay ng isang tao, may kaukulang parusa. O ikaw ay sinisintensyahan ko ng habang buhay na pagkakakulong. Maring ganun ang sentensya. Meron namang nakapatay out of, let's say, self-defense. Ang sentensya, palalayain siya agad na magaan. Meron naman na star witness, malaking kasalanan, at halimbawa, 10 silang tao nagkasala, lahat, pareho, kapatay, ganito. Yung magsa-star witness, mas magiging magaan ang kaniyang kaparusahan. Hindi siya ligtas sa kaparusahan. Yun nga lang, mas magaan. So, ganun din ang mangyayari sa atin at the hour of our death. Everything will be accounted for, sabi ni Faustina, lahat yan. Ang wala sa pinakamalalaking, sa pinakamaliit nating kasalanan, it will be accounted for. Ipapakita yan sa atin itong mga ginawa mo sa iyong buhay. So, halimbawa, nabuhay tayo ng 56 years old or 56 years. Para sa ordinaryong tao, ang hirap kwentahin ang lahat ng mga naging pagkukulang nito kasi malamang nalimutan na natin yung iba pero sa talaan ng ating aklat ng buhay, nandun yun, hindi yun nawawala. Nakalagay yun doon. Paano yun may erase? Sa pamamagitan ng pagtitika at kung tayo patatawarin ng Diyos, kung tayo hihingin. Kaya walang makaiiwas doon sa last judgment, particular judgment. Now, para mapagaan yun, dito pa lang sa lupa, magbayad na tayo. Kung ano man ang mga naging kasalanan natin, bayaran na natin. Kung ang utang mo 10,000, bayaran mo na, patubuan mo pa. Literal and figurative, no? Pag sinabing bayaran mo, kung ang utang mo ay pera, bayaran mo ng pera. Kapag ang utang mo ay nakasakit ka ng kapwa, yun din ang kailangan ng pagbayaran. Kung ang utang mo ay nanloko ka ng isang tao, nasaktan mo ang kanyang puso, nakasakit ka sa kanya. So, ganun din ang dapat mong pagbabayad. Sa magandang pagkakataon, ang pwede mong gawin ay magbayad in monetary terms. No? Halimbawa, tutulong ka sa mga charitable institution. And that way, you are really paying your debt. Alam niyo yung mga benefactors natin. Nagbabayad yan. Yung mga binibigay nila. These are actually payment for their sins. Pangalawa, nakabayad na yan at nagbabayad pa rin siya, tumutulong pa rin siya sa mga charitable institutions, nag-iipon na yan ng credit sa kabilang buhay. Di po ba? So dati, nagbabayad siya sa utang niya, pero dahil nakabayad na siya, ang nangyari ay credit na. Nakakaipon na siya ng merits. And the merits can be withdrawn. Pwedeng i-withdraw anytime that the soul needs it. Pwedeng for other soul or for his own soul. So kapag dito nagbayad na tayo, consciously, yung alam natin na tayo nagbabayad. Hindi lang in monetary terms, no? Kundi halimbawa, pinapasalamatan natin ang mga nararanasan natin sa buhay because these are actually payments also to our debts. At the last hour, konti na lang ang maaring singilin sa'yo. Kasi nga, lahat naman kasi tayo nagkasala, kaya at the last hour, meron tayong mga pagbabayaran. I-account yan sa atin. Always remember that. Lahat yan i-account natin. There is no sin that we have committed na hindi natin pagbabayaran. But don't be afraid. Huwag kayong matakot dun sa sinasabing payment terms.
Because the Lord is merciful, pagagaanin na yan. Basta't ang kaluluwa ay nagtitika, tinatanggap ang kanyang pagkakamali at nakahanda itong magwasto at magbayad. Alam niyo ako, hindi ako masyado talagang nagpo-propagate niyang hell kasi I believe that God is merciful. That even at the last moment of our life, kung hindi man natin nabayaran yung mga kasalanan natin, we will always be given a chance. Hindi tayo ipapadala doon. Ipaparealize sa atin ng Diyos. No? Wala nang lambong kasi between that soul and God. Kung nasa lupa, hindi pa siya naniniwala. Pagdating doon sa last hour, maniniwala at maniniwala yan kasi everything has been lifted. All the veil has already been lifted. Lahat ng mga hindi niya nakikita, makikita na niya. And so that is the bare truth. At sino pa bang hindi maniniwala? Bare truth na yun no? Wala na. Hinubaran ka na ng lahat. Nakikita mo na ang iyong kahubaran in front of God. That is why makikita mo na, ay ganun pala ang ginawa ko, patawarin mo ko, Panginoon ko. The Lord will tell you, I am your merciful Savior. Hindi ko na naisin na magdusa ka sa ibang lugar. Nais ko na ikaw ay iligtas. And so take my hand. And the soul, panalangin natin na kunin ang kamay ng ating Panginoon at maglakbay patungo sa kaliwanagan. Hindi siya mawala sa isang madilim na lugar. The soul will be guided by the light na sinisimbolo ng kandila. Kaya nga ang lahat ng patay may kandila Sapagat ang kandila na yan na magbibigay sa kanya ng liwanag sa kanyang paglalakbay. Again, the soul who would spread the honor of my mercy, of God's mercy, ay pagsasanggalang ng ating Panginoon sa kanyang buong buhay hanggang sa kamatayan. Napakagandang pangako ng ating Panginoon.